Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw Pilipinas at magandang araw sa buong mundo. Ito po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras ng mga napapanahong impormasyon at makabuluhang payo para sa ating mga overseas Filipino workers. At siyempre po, may holiday po ngayon ha. Yung bubang ang tawag dito holiday economics. Ano? April 10, 2023. At narito na po ang aking pong katandem tuwing araw po ng Lunes, ang mismong kaagapay ng mga OFWs po natin, Pastor Joe Biaso. Good morning po sa inyo, Pastor Joe. Good morning po sa inyong lahat. Nawa po na-enjoy natin. Long weekend ito, Attorney Cao. No, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, at hanggang Lunes. Talagang mukhang yan yung practice, Attorney Cao, ni President Gloria Macapagal Arroyo. Parang ipinapalit kung tinamaan ng holiday the next day, dapat mo lang pasa. Kaya magandang araw po, Pastor Joe Biazon po. Sasama po sa inyong lingkod si Attorney Carlos Cao Jr. At syempre po, narinig din ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection, ang ating YouTube channel na 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa ating Facebook page na 702 DZAS, FEBC Radio. At siyempre po yung ating roll call. Hindi po natin makakaligtaan yung roll call na yan. Ano po? Kahit holiday. Magro-roll call po tayo. Kasi naman po 222 na mga bansa at mga territories. Pinagsama po yan ang mga bansa at mga territories all over the planet Earth na kung saan po may presensya ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay. Bagaman siyempre po, yun talaga pong member states ng United Nations, 195 po yan. Dalawa po dyan, observer status, ang Vatican at saka ang Palestinian Authority at sinasama din dyan ang Kosovo at saka po ang Taiwan. At may presensya po dyan ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay na naghihintay po nakaabang sa mga declaration ng mga napakamasaganang pagpapala at nag-uumapaw na pag-asa mula mismo sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, 7,641 na kapuluan po yan, pangunahin Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre po ay 17 regions, 81 provinces po tayo, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod at 42,046 na mga barangays na kung saan po talaga namang nakaabang, nakakalat ang ating mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig at mga kaagapay. Pastor Joe, one more time. Opo, ito po si Pastor Joe muli. Maghahatid po ng mga balita, kwento, talakayang gagabay sa inyong pag-ibang bansa. Kaya samahan niyo po kaming maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at 10 ng kanilang pinakamamahal na pamilya. Dito lamang po yan sa Serbisyong OFW FEBC Radio TV. Kami nga ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. At syempre po, ang ating pong episode na pang-Lunes ay kahit holiday man yan o may pasok man yan, kami po kasi walang holiday sa amin. Ang paglilingkod po sa ating mga OFWs and their families, wala pong holiday yan. Ano po? Aba, ating pong episode na pang-Lunes ay umayos kayo
Kapag sinabi po umayos kayo, yan po yung mandato, atas at utos ng batas. At siyempre po, para po tayo talaga maging maayos, ang unang mag-aayos po sa atin ay ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng kanyang salita na ating sandaling pagbubulay-bulayan. Hango po sa ang salita ng Diyos. Mateo, Kabanatang 6, talatang 34. Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan, sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kanyang sarili. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Pastor Joe, English version po. Wala po sa Matthew 6:34, New International Version. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Gandang talata po ito. Ano? Alam nyo, ang context kasi nito ay yung common na pinagkakaabalahan o pinaka-primary na pinagkakaabalahan ng tao, yung kakainin, iinumin at daramtin. Sa madaling salita, buhay. Yung buhay ng tao, kabuuan ng buhay. At maraming pagtuturo ang Panginoong Hesus diyan sa Matthew chapter 6 tungkol sa pananalangin, pag-aayuno, at ito naman tungkol sa pag-aalala. Na ang sinasabi rito ay huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong magiging kinabukasan. Hayaan mong mabalisa yung kinabukasan sa Kanya. At huwag tayo, sapagkat bukod pa sa ito hindi gawain ng mga taong may Diyos, gawain lang ito ng mga taong mga hintil o mga walang pagkakilala sa Panginoon. Eh kung mga ibon nga, sabi ng Panginoon, di niya ginugutom, kayo pa kaya ang gutumin ng Ama. Sa madaling salita, yung pag-aalala talagang hindi dapat parte ng ating pagiging Kristiyano. Kaya lang, mayroong choice talaga ang tao. Kung mag-aalala ba siya o hindi siya mag-aalala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa inyong kinabukasan. So we have a choice not to worry dahil bakit mo kukunin yung pag-aalala? Hayaan mong siya ang kumuha ng pag-aalala. I mean, hayaan mong yung pag-aalala ang mag-worry sa kanyang sarili. O nga naman, bakit ko aalalahanin yung wala akong control? Bakit ko aalalahanin yung yung sinabihan ako ng Diyos na huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, akong bahala dyan. So, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa atin na kahit tayo sa ating mga pangangailangan, kung buhay nga niya, ayon nga sa banal na kasulatan, buhay nga niya na napakamahal, ibinigay, yung pakayang mga mumurahin na hindi niya maibigay? Yan ang tanong at sa atin, at the same time pagtuturo na ipagkatiwala natin sa Diyos, lalo na yung pagpapatawad ng ating kasalanan. Nawa ay hindi ikaw ang nagbayad nitong Holy Week ng kasalanan at ikaw ang nagparusa. Huwag mong alalahanin na yun. Ang pagpapatawad, binigay na ng Panginoon. Hindi mo kailang alalahanin kung ikay may kasalanan pa. Ang alalahanin mo kung nagsisisi ka ba. Ikaw ba'y lumalapit kapag nagkakamali sa Panginoon. So pinatawad na tayo 2,000 years ago. At yan ay mananatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, yung pagpapatawad na yan. Yan po, Attorney Cao. Opo, at saka siya naman ang bahala sa lahat. Siya naman ang bahala sa lahat. Ang tanungan niya, yung bang pag-aalala mo, kaya mong dugtungan, kahit isang segundo at isang minuto man lamang. Ang iyong buhay, wala naman wala naman tayong matutugtong kahit mag-alala tayo ng todo. Ibigay natin lahat sa Kanya. Ako po, Pastor John, nakita ko rito, ang gusto ng Panginoon ay total dependence on Him. Amen. Total dependence on Him. Kapag po totally dependent tayo sa Panginoon, siya naman ang bahala. Ito po yung lagi ko naalala, yung Galatians 2:20. For I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, Christ Jesus, who loves me. And He gave Himself for me. Yun na po. Yun na po. Siyang bahala sa lahat. Yes, Pastor John. Kayo po ang concluding prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat muli sa muli mong pagpapaalala sa amin
na hindi kami dapat mag-alala sa mga haharapin, kinabukasan ng buhay namin, kakainin, daramtin, inumin. Ang gusto mo sa amin ay magtiwala sa iyo sa aming buhay at hindi umasa sa aming dunong, umasa sa aming lakas, bagkus umasa lamang sa makapangyarihang Diyos. Tulungan niyo kami lagi, Panginoon, ma-remind ito sa amin at gawin namin lagi ang iyong mga bilin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen, amen, at amen. Sige po, Pastor Joe, baka meron kayong mga updates muna. Simulan natin sa updates mula sa Global Filipino Movement o GFM Front. Sige po, Pastor Joe. Opo, ang Global Filipino Movement itong Holy Week, Attorney Kaway, yung huling araw namin ay Thursday, dahil holiday na yung Thursday, Friday. At medyo nakapagpahinga tayo ng kaunti. At syempre, supposedly ngayon may pasok nga, pero bukas na muli. Ang Global Filipino Movement maglilingkod po sa inyo. At balita lang natin, Attorney Kaw, itong last week, itong bago mag-Holy Week, ay marami tayong success story, mga natulungan. Mayroon tayong taga San Mateo Rizal, na biktima nitong pinatawag na yung mga nagpo-proseso baga ng visa, yung mga pinasasara ni Secretary Tutsople, yung mga nakakaraang mga taon, 3 ata, kung hindi ako nagkakamali, mga nagpo-proseso ng visa at mga papers. Abay, ito'y nabiktima po, nasa 30+ thousand na nakuha sa kanya, tapos pinasa siya sa isang ahensya na hindi rin naman siya nakaalis. So ang problema niya kung paano makukuha yung mga dokumento niya sa agency na pinagpasahan, at yung 30+ thousand doon sa ahensya, doon sa traveling agency ata lang ito. Ang nangyari, Attorney Cow, ay agad nating inaksyonan. Pinapunta agad natin sa opisina para makapag-proseso tayo ng pagpapile ng illegal recruitment doon sa ahensya para, dahil hinohold, Attorney Cow, yung passport at mga dokumento. After filing, Friday, Attorney Cow, tinalunisan. Abay, nag-hearing agad, sinauli agad ang passport. At nung OFW, tina-refer agad natin direkta sa DMW. At ngayon ay under surveillance, Attorney Cow. Hindi ko nababanggitin yung name. Under surveillance na with Attorney Romel. Itong nagpa-promise ng trabaho, samantalang siya ay hindi naman talaga ahensya. So mukhang may pagsasabuatan ito. Kaya tuwan-tuwa yun po yung OFW dahil siya ay naibigay, hindi daw siya tinatawagan. Pag tinatawagan niya, hindi sumasagot, Attorney Cow. Nung matapos ang file, nung nakapag-file nung araw din yon, tinatawagan na siya, tinahabol siya, wag i-atras mo na at ibibigay na namin. Yon, on the spot. Normally, yung first hearing, Attorney Cow, di ba? Sasabihin, ito yung reklamo. Schedule natin, ibalik niyo na next week, ha? Pero ito hindi. Yung unang harap pa lang, isinauli niya agad. Kaya nako, masayang-masaya. At yung mag-asawa, nadalaw ko na ito sa Silangan San Mateo, kabarangay ko pa pala. At tuwan-tuwa po at makakapag-abroad na muli siya. Ang inaano na lang yung isa, kung paano mababawi yung amount na yon. Dahil ang nangyari pala doon, Attorney Cow, ito pala yung pang MRI, pang opera dapat ng apo niya. Yun ang ginamit sa pera ng apo niya na ginamit para doon sa naloko naman siya. Nako, sabi ko, hahabulin natin yan. Yan po yung mga update last. Ang punto lang natin yan, pwede naman pwede namang halimbawa pagaanin na ang buhay ng ating mga OFWs, whether prospective OFW o talagang veteran OFW na. Ano ba naman yung pag-aanin na ang kanilang buhay, ang kanilang sakripisyo, para sa pamilya, sakripisyo para sa ating bansa, pag-aanin naman. At saka ang maganda naman, kapag hindi nyo pinagaan, mananagot naman kayo sa ilalim ng batas. Pag-aanin nyo na ang buhay ninyo, hindi mo papasok nyo. Tama po kayo. Ng mga illegal recruiters o kaya lisensya man, pero kung meron namang prohibited acts, gagaan din ang buhay po ninyo kapag sumusunod kayo sa batas. Yan naman ang layunin ng batas. Para ding may nabasa ko na Torah. Di ba?
Yung kautusan ng Panginoon Diyos, iba kasi ang tingin sa kautusan ng Panginoon Diyos. Mabigat. Tama-tama naman, katatapos ng Holy Week. Ang tingin sa kautusan ng Panginoon Diyos, parusa. Di ba? Ang tingin sa Pabigat. kautusan ng Panginoon, pabigat. Hindi po. Ang layunin po ng Torah, ang layunin po ng mga commands ng ating Panginoon, gagaan ang buhay natin kapag tayo ay sumusunod po sa Kanya. Yan ang plano ng ating Panginoon. Sige po, baka meron pa po kayong updates pa sa inyo. Tama po yun, Attorney Cao. Kaya pag ako kaya ginagawa ko, tinatawagan ko muna yung ahensya, Attorney Cao, para binababalaan na rin na ibigay nyo na para hindi na kayo humaba. Kaya lang may mga na alam niyo na matitigas ang ulong ahensya na sige po, isampan nyo na lang ang reklamo. Medyo nagmamatigas. Naghamon pa. Hinamon pa si alam niyo Pastor naman. Joe. Naku, bibigat po ang kalagayan ng buhay niyo pagka hinamon niyo si Pastor Joe. Kasi po ang kalaban ninyo, at pag hinamon din po ako, ay kalaban niyo Panginoon Diyos eh. Bakit? Kay Lord lang kami nakaasa. Ang kalaban niyo, Panginoon. Yeah, Pastor Joe. Alam niyo naman tayo mapagbigay po tayo, Attorney Cao. Pag tayo'y hinamon, pinagbibigyan natin para naman masaya sila. Akala nila kasi lahat ng OFW ay walang nilalapitan kagaya ng NGO, kagaya ng pro bono lawyer, nakatagpo sila ng katapat. Ayun po, binigay agad, Attorney Cao. Ang sinasabi nila, pakitanggal na yung kaso kasi nga hindi naman daw sa kanila binayad. Yun, nagtuturuan na ngayon, Attorney Cao. Hindi naman daw sila ang binayaran, habulin na lang yung nasabing entity na yon. Hinahabol nga po natin at in-advise na ako ni Attorney Romel na Pastor Anderson Belats na babalitaan namin kayo. Ayan. So ayun, namon tayo di pinatulan natin para naman masaya. Another, Attorney Cao, isa rin kaso ng money claims sa level lang ng SENA o mediation, second hearing lang ay naibigay agad. So 2 hearing kahapon po 'yon. Nung bago mag Holy Week, Attorney Cao, naibigay na po agad yung mga dokumento din at saka yung may amount na ibinigay po. Kaya hindi na po nakarating sa inyo, nakapagpagaan at hindi na medyo nadagdag doon sa inyo pong sa inyong mga hinahandle na mga reklamo. Yan po ang mga magagandang nangyari mula sa di magandang pangyayari, nagresulta ng magandang pangyayari dahil may Panginoon. Pinagpe-pray po natin, Attorney Cao, yung mga yan bago umalis. Kaya ang ministry po ng GFM, Attorney Cao, hindi lang po yung services, pakain. Ito po is ministry of prayer at saka yung minsan tapit at huwag kang magkalala, narito kami para tulungan ka. Then prayer, yon. Sa prayer talagang na-appreciate nila kasi sabi nila, wala ako nakitang ganitong tumutulong na may dasal pa. Ayun. At saka yung isa pa, Attorney Cao, kung na-share ko, isang Muslim na kababayan natin, last week din ito, kaya marami pong, makikita nyo po yan sa GFM Abroad, yung mga programa On the Move, Agarang Action ng GFM, doon po namin nilalabas lahat ng mga success story. Musaned lang, Attorney Cao, isang record ito, nag-apply siya, hindi siya napaalis, nai-record yung kanyang, dahil may visa nai-record sa Musaned, isang sistema ng Saudi. Hindi siya na na-deploy, ayaw pang tanggalin sa sistema. Yung sa Musaned, yung data, yung kanyang mga information. Nagkaso-kaso pa. Alam niyo, Attorney Cao, kawawa ito from Tansa, Cavite. Talagang mapapalayas na sila sa pag-ibig ng kanilang bahay. Tapos ito, napakaliit na problema. Tatanggalin lang sa sistema. Ay pinaghahabol pa ang OFW. Ayun, sinampahan natin ng reklamo. Yung second hearing, yun, natanggal na po sa sistema yung kanyang pangalan at pwede na siyang lumabas ng bansa. Tuwang-tuwa, nagpasalamat. Dito, nagpunta rito at sabi ko, lumapit na po kami sa isang sikat na broadcaster at sa isang TV station. Global Filipino Movement lang po ang nakatulong sa akin. Tuwang-tuwa yung OFW at makakapag-abroad na po siya. Maraming salamat. Ulitin ko, sa On the Move, Agarang Action, makikita niyo po ang kanilang mga kwento, mga inaksyonan. Una, sa biyaya ng Panginoon, ginagamit ang Global Filipino Movement.
Gano'ng kadalas po ba ang publication, yung on the move sa ngayon, Paso nyo? Kasi maganda po kung sana kung regular nyo na ilalabas yan para po yung mga updates na ganyan, yung mga recorded na mga tagumpay ano po ng ating mga OFWs ano sa pagitan ng pagtulong sa kanila ng GFM ay talaga naman pong makaka-inspire po yan lalakas ang loob ng ating mga kababayang OFWs kapag nabasa po nila yan. Gano'ng katagal po ba kabilis po ba ang frequency? Every Friday po ito, Attorney Cal. Every Friday. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Naalala niyo po, last Friday, kayo po ang naging guest namin. Opo. Nga pala, nung nasa Iloilo kami, Nung nasa Iloilo Hina-highlight, doon po hina-highlight. Kaya ang title po niyan, On the Move, Agarang Aksyon ng GFM. Yun po yung mga success story kasama na yung kay Lailani C. Na ang nangyayari kung sino ang naging involved o naging tumutulong yon ay ini-interview namin para yung tinutulungan at ang GFM ang namamagitan at ang tumutulong. Halimbawa, ang Region 3. Region 3 po, kung taga Region 3 yung tao, Region 3 rin ang aming ini-invite para siya ang sumagot at mag-affirm doon sa mga tulong. At kayo po, dahil kayo ang naging pro bono lawyer ni Lailani, kayo po ang in-invite namin doon sa programa. Friday po yan, alas 3 hanggang alas 5, mga highlight ng mga success stories na tinugunan ng Global Filipino Movement. Ganun po pala. Bukod po pala sa, dati kasi meron kayong publication talaga na printed. Tapos merong on the move ngayon na by broadcast media. Okay. So maganda po yan. Meron na sa on air sa broadcast media. Tapos meron pang print media. Napakaganda po niyan. Sige po, alam ko, Attorney Cow, alam ko po ay ilalabas din po yan sa aming printed na newsletter. Lalabas din po yan. Yung newsletter ng Global Filipino Movement. Opo. Okay, sige po at napakarami pa mga interesting updates na yan, Paso Jo, bago tayo dumako doon sa seryosong talakayan. Ano po? Magkakaroon po tayo ng very very quick station break at magbabalik po ang serbisyong OFW. Diyan lamang po kayo. Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong OFW. Nagbabalik po ang serbisyong OFW at siyempre po narito pa rin ang inyong mga kaagapay, Attorney Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Pastor Joe Biasong po para samahan patuloy ang inyong paglilingkod sa ating overseas Filipino workers. Bago po tayo nag-station break kanina ay meron po tayong mga updates na ating tinatalakay. Very exciting na mga updates. Meron po palang ginagawa ngayon ng Global Filipino Movement yung kanilang programang On the Move. Na dati po lamang po ito printed media ang ginagamit. At marami po nakaabang. Lagi ako nakaabang pag nabigyan ako ng kopya. At kapag po kayo pumapasyal doon sa opisina ng GFM sa 10th floor ng State Center 2 building ay lagi po ako nabibigyan ng mga sa Tagalog na malalim may CP. Ako hindi alam ng mga millennials yung CP. Ibig sabihin yung kopya ng On the Move publication. Abay ginagawa po kayo ng Paso Jo. Bukod po sa print media ay meron na silang kasama nga pala ako sa Global Filipino Movement ay meron na po kaming sa broadcast media naman at na-interview nga po ako nung nasa Iloilo City kami ng aking may bahay na si Ate Neneng, na-interview po ko ni Paso Jo. Paso Jo, baka meron pa kayong mga ilang updates dyan? Actually, special announcement at wag po kayong magugulat at ako po'y
officially po, Attorney Kao, alam niyo naman po ito, no? Starting po noong April 1, ako po ay nag-resign na sa Global Filipino Movement upang pagtuunan ang aking pong pagpapastor sa OFW and Family Association o Family Ministry ng OFCMI National. Ano po, dahil yung sa commitment ko sa Panginoon na hiningi ko na mapagtapos ko lang, Lord, yung aking anak na 5 taon, ay ako po ay magbabalik full-time sa ministry sa pagpapastor ng mga simbahan. At simula po nung April 1 ay pero ang tuloy-tuloy pa rin, Attorney Kao, ano po ang ating paglilingkod every Monday. Salamat naman. Tuloy-tuloy po tayong magtatandem. Apo, every Monday. Pinipigilan ko yung luha ko. Akala ko, papatak na yung luha ko. Malulungkot na sana ako. Buti na lang, binawi ninyo na tuloy pa rin ang ating serbisyo OFW. Hindi naman po tayo umaalis sa paglilingkod sa OFW. Actually, mas pinalawak pa natin. Kasi alam nyo naman, pag nagpapasalamat muna ako, Attorney Kao. Kukunin ko ng pribilehiyong ito na nakapagpasalamat sa Global Filipino Movement mula po doon sa aming Chairman of the Board, Bishop Eptendero, sa pagtitiwala at sa lahat ng mga Board of Directors at ang aming bagong Executive Director, Pastor Jun Gabiola. Ganun na rin kay Pastor Nono Badoy, aking pong pinagpapasalamat na sa maikling time na nakasama ako sa GOAM at nakarating ako sa GFM, and also Pastor Lito Sampan. Siya po ang panahon na yon noong 2017 na siya po ang Executive Director at ngayon po ay 5 years and 5 months na po, Attorney Kao, starting July 13. Actually, October 2017, no ako'y pumasok. Kaya noong October last year, ako po ay 5 years at hanggang March 31 ay 5 months. Kaya ang gandang numero po, 5 is sa Bible numerology is grace. Ano po? Yun po ang aking commitment na 5 years. Alam ng aking Executive Director, Pastor Nono Badoy, Pastor Alan, Pastor Lito, at Pastor June. Bagamat inaawitan pa po tayo mag-extend sana. Pero sabi ko, yun po ang commitment ko lang hanggang doon. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Kaya sa mga broadcasting po ng GFM, Serbisyong OFW, at every Tuesday and Thursday, tuloy-tuloy pa rin, Attorney Kao, na tutulong. Kasi ang hinihingi ko lang naman po is oras, Attorney Kao. So ang first hour, second hour, okay po yon. At kasi kailangan kong bumiyahe sa mga iba't ibang lugar. At madadagdagan pa actually, Attorney Kao, yung paglilingkod sapagkat from time to time magbo-broadcast ako nasa labas ng bahay, nasa DMW, NLRC, at OWA sa mga region kung saan kakailanganin mas magbabago pa. Madadagdagan pa natin ang public service natin sa mismong mga tanggapan kung saan tayo remote broadcast ako kasi nasa labas kayo naman. Maaaring nasa studio or nasa Zoom pa din. Yun po ang update. Maraming salamat po DZS at sa Serbisyong OFW at sa GFM sa pagtitiwala po for 5 years and 5 months. God bless you po. Ang aking pamilya ay nagpapasalamat. Yun, mabuti na lang napigil ko muna yung pagpatak ng luha kasi pareho din naman pala. Di ba? Full-time lang kayo sa pagpapastor, ano? Apo. Sa inyong church na pinaglilingkuran, kayo po ang senior pastor dyan, ano? Pero yung broadcast po natin at ang paglilingkod sa ating mga OFWs sa pamagitan ng serbisyong OFW ay tuloy-tuloy pa rin po naman. Yan ang napaka-importante. Ano po? Opo. At, well, Pastor John, at this point, bahagi na rin ng updates, nabasa ko po sa dyaryo about a week ago na yung pong IRR ng Public Service Act, yung bagong batas, in-improve po yung Public Service Act, mandatory law po ito. Halos hindi naglalayo ang bilang ng
Republic Act number, ano? Kasi po ang Republic Act 11641 na lumikha nitong Department of Migrant Workers. Kaya ang pamagat po niyan Department of Migrant Workers Act. Ano po? Pinirmahan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte noon, kapanahunan niya, December 2021. Ano po? December 2021. Nung malapit na magtapos yung kanyang termino. Ano? Ito naman pong Public Service Act na napakahalaga rin. Ano? Ang numero po niyan ay Republic Act 11651. 59. Republic Act 11659. Ano ho? Yun naman po ay pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng March 2022. Just a few months before his tenure ended. Ano po? Pero lumabas po na last week na may news story na yung kanilang implementing rules and regulation patungkol sa Public Service Act na Republic Act 11659 pinromulgate na. Ibig sabihin, it took also some time before the implementing rules and regulations for the Public Service Act came out. Ano? Ngayon, ito naman pong para sa Republic Act 11641, hinihintay po natin yung promulgation ng implementing rules and regulations na yan. Meron na po bang balita ngayon, as we speak right now, Pastor Joe? Meron na po bang balita? Sa ngayon po, isa rin po kami sa nag-aabang, Attorney Cow, ng final na IRR sapagkat napaka-importante po ito. Kumbaga, ang batas ay yung pinaka-framework, yung pinaka parang gusali na okay na yung pundasyon, okay na yung pader, yung bako, yung mga poste, pero yung mga detalye sa loob, yun ang importante din po yun. So hinihintay din po natin ito sapagkat sa ngayon, ang pinagtutunan namin ng pansin, Attorney Cow, yung kasalukuyang mga binabantayan namin, hindi yung IRR lamang, kundi yung mismong nangyayaring aktual kasi maaaring ito rin ang lalabas doon sa aktual na IRR. Itong mga nangyayari ngayon, una, kagaya ng structure ng kanilang mga staff pattern, yung yung mga tauhan na gagampan, may mga na-promote, may kagaya ni Attorney Cow ay mukhang isang bureau na ang hawak niya, isang malaking bureau dahil Director 4 na rin po si Attorney Jane Mendez. Ayan, isa po yan. So parang under his authority, under his responsibilities yung anti-illegal recruitment, yung prosecution, yung legal division, yung surveillance, medyo nabago lang ang title pero yung yung function lumaki pero yun nga isa yan sa mga kaya nagsasaulo tayo ulit, Attorney Cow, ngayon ng mga pangalan nagme-memorize ulit tayo dahil may mga changes talaga na hindi maiwasan. Nakatuwa naman, Director 4 na po pala. Director 4 na po. Congratulations kay Director 4 Janine. Maraming salamat sa Panginoon. It is a well-deserved. Bata pa ang abogada na iyan. Pero magandang paglilingkod. Kaya mabilis naman ang kanyang mga promotion. Naalala ko, Attorney. Pastor John. Naalala ko, Attorney Cow, nung ako'y, di ba, malimit pagkatapos ng broadcasting natin, napunta ako ng PUA, di ba, Director Rose noon, Director 2. Si Attorney Rose Duques ngayon, na naging guest natin minsan sa ating event, Christmas event, I think 2017, kung di ako nagkakamali, Director 4 na rin. At ibig sabihin, mataas na rin yung tungkulin. Marami na siyang opisina na unit na hawak ngayon. At si Attorney Jane that time, Attorney Cow, ay sa prosecution division noon. So ngayon siya na ang head ng ilang mga units na kasama na legal, kasama na prosecution. Si Attorney Pearl na ngayon, ang di ko lang matandaan yung kanyang apelido, Attorney Pearl, siya po may hawak ngayon ng prosecution. At kung natatanda nyo, Attorney Cow, part ng update natin,
2015, naalala nyo nung kami ay ako as in my own capacity joined the surveillance group of POA na sabat doon sa aking programa diyan sa Pinoy Connection. May tumawag at nagsabing mayroong illegal recruitment na nangyayari sa Tansa, kung naalala niyo po yun. Ang unang surveillance ako at na-report ko kay Director Rose, Director 2 that time. Sabi niya, Pastor Joe, ano ho kaya? Dahil sa magandang relationship natin, she allowed me to join the surveillance group. At sabi niya, Pastor, ano ang mga nangyari? Sabi ko, confirm po na naandun yung recruiter. Naroon po mahigit 100 ang nasa labas ng opisina. Wala itong office, nasa kainan. At pangalawang surveillance with Attorney Eric Duliete, Attorney Romel, at saka yung sa pang-abogado, at saka si Tony ng surveillance group. Kami naman, so confirm din nila. May mga picture kami at kami pang masisipag na mga nagtatanong, magkano ang placement fee, saan ba kami, paano ang payment, mga dokumentong kailangan. At ako'y isa sa aplikante, Attorney Cao, that time. At kunwari ako'y nag-disguise as applicant. At ako rin ang naging susi ng pagkadampot nung tao ngayon. Hanggang ngayon, nasa 13 martires sa kulungan. At ngayong May, yun po yung unang a-appear po ako sa court para mag-testify as the first case ito, Attorney Cao, ng POA before na walang complainant. Walang complainant. Ang complainant mismo, POA, at ako ang witness. So yan po, ngayong May 9 po ay yan yung unang pagharap sa husgado. Sa korte. Ayun nga po, napakagandang napakagandang update po niyan. At ibig sabihin umaandar mga kaso na yan, umaandar mga kaso na yan. At yun nga po, balikan natin yung implementing rules and regulations, bagamat wala pa po yan, Kasi pag dumating po yan, na-promulgate, may mga detalyado po kasi yan Ang batas kasi ay siyempre enabling legislation po yan. Pero meron pong implementing rules and regulations na yun po ang mag-operationalize ng bagong batas. Bagamat umaandar na po, pero mas maganda kung meron ng implementing rules and regulations kasi po detalyado nga po yan. Pero ganun pa man, eto pa, nagdidetalye kami ni Pastor Joe. Na-discuss na po namin na Section 15, by the way, hanggang Section 30 po, ang Republic Act 11641, yung Department of Migrant Workers Act, At dito po sa Section 15, ito po yung Migrant Workers Office. At natalakay na namin yung ilan sa mga pangunahing responsibilidad nitong dating Philippine Overseas Labor Office, ngayon ay Migrant Workers Office, MWO, sa panguna po ng Labor Attaché, kasama kanyang mga staff. Narito na po tayo, na-discuss na natin yung letter F, paragraph F. At ang sabi natin ay ikinumpara natin ito sa mga kasalukuyang ginagawa ng isang NGO katulad po ng Global Filipino Movement. At nakita natin po, parehas, parehas na ginagawa po ito. Yung provide social and welfare programs and services to OFWs, including social assistance, education and training, cultural services, financial management, reintegration, and entrepreneurial development services. So ito po ay siyempre pangunahing gumagawa nito at gagawa nito ay ang gobyerno sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers, pero kaalinsabay po niyan, ginagawa din po yan ng isang NGO katulad ng Global Filipino Movement. Pastor Joe, baka meron kayong mga on-the-ground experiences. Ito po ba ay kasalukuyan ng puspusang na isasagawa ng Migrant Workers Office sa ilalim ng bagong Department of Migrant Workers? Naka-mute po kayo, Pastor Joe. Mag-unmute po kayo. Yan. Sa ngayon po, ang DMW, since kami ay nakasama po doon sa mga nasa media, bahagi ako doon sa mga updates na ginagawa ng DMW.
Bukod pa yung kanilang FB page na napaka-busy para sa mga update din. Kasi kung bibisitahin nila na ngayon ganyan ang kaiba kaysa before, Attorney Cao. Isipin mo that time yung media, kinakailangan po ang pumunta ng POEA para magtanong kung anong update. Ngayon po, nasa FB page, kahit sino, pwede pong magbasa ng mga nangyayari. I think yung pagiging bukas ng bahay, pagiging bukas ng bahay, kitang-kita mo sa kanilang mga information na nilalabas mismo sa FB page. Na dati wala po yan. So kahit sino makakakita ng mga nangyayari. So I think that's one, Attorney Cao. Number two, yung tuloy-tuloy na mga pakikipag-usap na para sa mga reintegration. Nung nakaraan, ang PESO NCR ay nagkaroon ng meeting with ASEC Benny Ligaspi. Ibig sabihin, from the national, bababa sa mga LGU, which is ang partner nila dyan, ay ang Public Employment Service Office. Sapagkat number one yan, na nakakaalam dapat sila ng mga katatayuan ng mga OFW kasi dyan nagja-job fair yan, Attorney Cao, sa mga PESO eh. Ibig sabihin, involved sila as stakeholder sa mga OFW, whether employment, deployment, or yung reintegration. Kasi at the end of the day, uuwi sa kanila, Attorney Cao, di ba? Ang mga OFW sa mga region o municipality. Kaya pangalawa, yung mga private company like kung babanggitin po natin yung isang soft drinks company na may programa sa mga OFW, dati hiwalay yun eh. Hiwalay sila. Ngayon, kapartner na sila ng DMW kasi may ASEC na nga po. Yun ang kagandahan, Attorney Cao, na lumawak yung nagtatrabaho kaysa dati na sila ay attached agency lamang that time ng DOLE. Ngayon, sila na mismo ang nagtatrabaho sa baba. So mayroon na silang free hand na kumilos at kitang-kita ko naman po yan at kita ko rin yung mga biyahe nila Administrator Arnel Ignacio sa iba't ibang bansa para sa mga programang reintegration. So I think gumagana, Attorney Cao, in a sense, pero wag lang nating madalin sapagkat siyempre may mga ayusin pa nila yan, may mga MOU at hopefully pag nakalatag na ang lahat, I think we will see the result of that endeavor ng iba't ibang party. Kasi isipin nyo, DSWD nga, Attorney Cao, di ba, involved na rin. So lahat po yan ay parte ng mga pagbabago and we expect more than that kasi mayroong secretary na galing sa baba na naintindihan ang tunay na kalagayan ng mga OFW. Ayan. Sige po, dumako tayo ngayon sa subparagraph C. Actually, ito po yung napasadahan na namin ni Pastor Joe sa mga talakayan. Pero siguro, banggitin na rin natin ano po yung provide prompt and appropriate response to global emergencies or crisis situations affecting Filipino nationals through close cooperation and coordination with the DFA. Aba, na-test po ito ha. Na-test po itong siyempre bagong leadership, bago rin ang Department of Migrant Workers. Na-test po ito nung halimbawa na lamang. Yung nangyari nga po kay Julevi Ranara, na-test po ito. Na-test po ito. Ano pa? Sa Ukraine. Attorney Cao, sa Ukraine, na-test po ito. At saka nung lumindol po ng 7.8 magnitude na earthquake po doon sa Turkey yata ang tawag sa kanila ngayon, Turkey at saka po siyempre may bahagi ng Syria na tinamaan din po niya, at na-test po dyan at maganda naman ang naging response. Kaya sabi rito kasi, provide prompt and appropriate response to global emergencies or crisis situations affecting Filipino nationals, through close coordination with the DFA. Maganda po ang naging performance dito ng bagong Department of Migrant Workers at sa pamagitan nga po ng liderato ni Secretary Susan Ople. Ito po, medyo madetalye po ito. Pagtutulong-tulungan namin ni Pastor Joe na magbigay po ng annotations and commentaries dito. Paragraph letter H,
yung mga katungkulan ng dating POLO, Philippine Overseas Labor Office, ngayon ay Migrant Workers Office. Sa pangunguna, ulitin natin ng Labor Attaché. Manage cases of and provide psychosocial services to OFWs in distress, such as victims of trafficking in persons or illegal recruitment, rape or sexual abuse, maltreatment and other forms of physical or mental abuse in cases of abandoned or neglected children. Sige po, Paaso Joe, palagay ko medyo maganda ang magiging talakayan natin dito. Masusi at seryosong talakayan. Sige po, Paaso Joe. Yung keyword, Attorney Kao, is manage, no? Pagdating sa management, ibig sabihin, may latag na mga sistema kapag may case ng trafficking. Ang tanong mayroon bang expertise, Attorney Kao, yung mga nandun? Okay. I think yung DSWD, they have social worker, Attorney Kao. Kaya nga sila ay mayroong talaga kaya isa sa mga unit o sa division dyan sa DSWD ay nandito na rin sa DMW, Attorney Kao, for that purpose. Ngayon, kasi dito medyo kung titingnan ko ito, Attorney Kao, medyo malayo pa ito o hindi pa ito nangyayari. Para sa akin lang po, I think you can have your own dito comment. But as OFW na advocate na nilalapitan araw-araw, tinatawagan ng mga nasa Kuwait, nasa Saudi, ang problema, Attorney Kao, ay walang mga, like hapon lang, nung nagmamakaawa from Kuwait. Nagmamakaawa, wala siyang gamot, maintenance, mataas ang blood, high blood, wala daw ni isang tablet na ibinibigay. Ilang buwan na siya, 3 months na siya ron. Doon pala kung ibabase ko dyan, bagamat isa lang siya, ay palagay ko mayroong pang iba na hindi inaaksyonan o may kakulangan pa, may kakulangan at ang sinasabi kailangan daw titingnan pa kung may budgets para doon. So malawak ito, Attorney Kao, malawak psychological services, mga victim ng trafficking, number 2, illegal recruitment victim, lahat ito mga tuliro at hindi alam ang gagawin habang nasa loob ng accommodation, Attorney Kao. Yung rape victim, alam nyo naman, Attorney Kao, yung nangyari sa ating kababayan, hawak nyo ngayon, di ba, na nag-refile pa tayo, nag-appeal pa tayo. Dahil ang habol talaga dito, Attorney Kao, ay yung katarungan, justisya na siya pinagsamantalahan. Anong sabi? Dito pa lang, talo ka na. Paano mo, kumbaga ito, babagsak ko dito, Attorney Kao, yung kanyang, ibig sabihin, kung ito nag-aaral, bagsak siya rito. Yung Migrant Workers Office o yung Labor Attaché mismo. Kung tao niyang nandito, bagsak ang sa aking grado. Kaya lang, siyempre, ulitin ko nga, I think kaya nalagay ito, Attorney Kao. Because alam nila, alam ng Kongreso, alam ng Senado, itong parting ito ang napapabayaan o hindi kayang gampanan. One is yung kanilang expertise, Attorney Kao, dyan, na sana makapaglagay talaga dyan ng doktor o mga practitioner na talagang expert on that. Yung sexual abuse, maltreatment and other forms. Sa lahat pong ito, praying and hoping na mailagyan talaga ito ng mga tamang tao dyan sa MWO. Yun po, Attorney Kao. Apo, saka yung pinoint out din kanina, Pastor John, ang operative word dito, yung manage, operative phrase dito, manage cases involving our OFWs. Hindi ito monitoring lamang po, ha? Doon lang sa monitoring, pinag-init nila ang ulo ni bihirang magalit yun, si Senator Joel Villanueva. Pero natakasan nila doon sa Senate Committee hearing, sa panig ng gobyerno, sa panig ng local private recruitment agency, walang monitoring na naganap
doon sa situation ni yung ating nasawi na OFW na si Jollibee Ranara, kahindik-hindik ang inabot nito. Ito po, higit pa po sa monitoring ito, Pastor John. Maganda po yung pinoint out nyo kanina. Higit pa po ito sa monitoring. Ito po, managing the cases involving our OFWs, na talaga po kahindik-hindik ang dinanas. So yan po, tututukan po natin yan. Pastor John, tingnan natin, may initial evaluation si Pastor John. Hindi yata pasado, Pastor John. Hindi po kayo pumasa kay Pastor John. Pero, siyempre, kinikilala natin, mga 7 to 8 months pa lang naman ang bagong liderato at saka itong bagong DMW. Umaasa po tayo na magkakaroon po ng tremendous improvement. Seryoso dyan. Amen. Anti-human trafficking champion si Secretary Susan Nobles. So talaga po may mangyayaring maganda po yan. Inaasahan natin dyan. Ang susunod po na ating tatalakayin, pero palagay ko pasada muna rito, tsaka natin tutuloy sa susunod na mga episodes po natin. At sa punto po ito ay pasada lang po kasi wala na po tayong panahon. Pasada lamang at kumbaga segue natin para po sa talakayang seryoso sa susunod na episode. Itong sa paragraph I, regularly update. Ito po ang operative word po rito, regularly update. Hindi update lang, regular, Regularly update the online database system provided under Section 18 of this Act to facilitate and ensure the delivery of appropriate, timely, and effective welfare services to OFWs and their families. Para po mangyari po yung delivery of appropriate, ito po tatlo po yan, appropriate, timely, and effective welfare services to OFWs and their families. Kinakailangan po yung database na matagal na po natin pinapalalakit, matagal na natin inaabangan, magganap na po sana sa pagkakataong ito. Nananawagan tayo kay Secretary Susan Oplet, mag-materialize na po ito. Mahigit na pong isang dekada na pinapanawagan natin, hindi naman po yung rocket science yan, kung bakit hindi magawa-gawa po yan, yung integrated database system, paano ka magre-regular updating kung hindi naman ayos yung database, Pastor Joe, Sige po, mag-comment po kayo dito, Pastor, bago tayo mag-wrap up, sige po. Sa tatlong consultation po namin kasama ng Blas Ople ang nag-initiate po nito, Blas Ople Policy Center, ay yan po ang number 1, Attorney Cao. Number 1 po yan sa mga naging concern at kasama yan sa in-endorse kay Secretary Toots Ople tungkol sa pagsasama-sama ng lahat ng data na iisa na lang ang source o pare-pareho ang source nila. Pag-type mo sa isang opisina, makikita nila yung lalo na kung yan ay attached agency niya or mga tanggapang stakeholders dito sa OFW o itong employment overseas. Malapit-lapit na po, Attorney Cao yan. Nakikita ko na po, base doon sa mga ilang taong nakalipas at ngayong nangyayari. Plus, involved na tayo, kaya may pag-asa kasi nakikita na namin mismo, nasa loob mismo kasi kami. Opo, sana nga po mangyari na, kasi natandaan ko, hindi maiwawaksi ito. Nung po ako administrator ng POEA, meron pong isang computer genius ang tawag ko rito. Ang pangalan po niya ay Attorney Henry Aguda, class valedictorian ng UP College of Law. Class valedictorian. Pero dahil po magaling sa computer, sa IT, genius po. Ang tingin ko rito, genius Nung panahon po na yon, siya ay Senior Vice President ng GSIS. So, na-improve po nila yung computer system, database system ng GSIS. Nabalitaan daw po niya, kasi younger brad ko ito sa Sigma Rho Fraternity ng UP College of Law. Ang sabi niya, senior ako sa kanya So, sabi niya, Senior Brad, maganda po ang nangyayari sa POEA ngayon. Sabi niya ganyan, I would like to help. Pastor Joe, balikan lang po natin.
Sabi niya, in-invite ako sa GSIS office niya. Pumunta ako doon. Sabi niya, pinakita sa akin yung bagamat hindi ko masyadong naintindihan. Ano kapanahon lang yun. Sabi niya, ganito po, total gobyerno tayong pareho. Senior Vice President siya ng GSIS. We will lend to you the source code that we use at GSIS. And you will just have to do some modifications. Your IT people will do some modifications. Libre po. Sabi niya, pareho tayong gobyerno. Inalok mo yan, ipinresent ko sa governing board ng POE at that time. Tinurn down, kasi daw, too good to be true. Sabi ko, libre naman po eh. Hindi raw, too good to be true. Ano nangyari? Lumipas po isang dekada, hanggang ngayon, ito pinag-uusapan natin. Ano naman ang nangyari kay Henry Aguda? Kinuha po ng mga leading telecommunications companies in the Philippines, ano po? At ngayon ay one of the top officials ng isang malaking bangko, hindi ko babanggitin, ano po? Ito po, Pastor Joe. He is now a member of a private sector advisory group advising the president, no less than the President of the Republic of the Philippines, si President Ferdinand Marcos Jr. Presidential advisor po ngayon siya patungkol sa IT development. Imagine kung pinaniwalaan lang, Pastor Joe, mahigit 10 taon, 1 decade ang lumipas. Yung pala, magiging presidential advisor on information technology ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Di sana, libre naman. Maganda na sana po ito. Hindi na natin tinatala. Ngayon, papanalangin pa natin, Pastor Joe. Papanalangin pa natin na sana ay mangyari na itong integrated management information system na ito. Pastor Joe, tapos na po tayo. Tayo na po ang mag-lead sa concluding prayer, special prayer for our OFWs. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tunay na lumilinaw at nangyayari na yung mga aming pinapanalangin at yung iba pang hindi pa nangyayari aming patuloy na dinadalangin. Ang pagpapatuloy na paglilingkod ng mga nasa DMW, Secretary Susan Putsople, ang kanyang mga USEC, ASEC at mga Director 4 down to the guard, Panginoon, mga security guard. I pray, O God, that you will continue to give them the wisdom so they can function, Lord, effectively and efficiently. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen at amen at amen. Kung meron po kayong ibang mga OFW concerns, ari kayo magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FPBC Radio. Magkakarinig po tayo muli bukas at sa madarating na araw, sunod-sunod po yan. Daily episodes ng serbisyong OFW, isang linggong singgad sa radio online at dito po sa Cable Channel 185 sa Signal Cable. Ito sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa araw-araw na edition ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor ni Carlos Kuya Caloycao Jr. Ito po naman si Pastor Joe Biasong. At siyempre po ang ating declaration panalangin, pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre po kasama palagi sa dalangin ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW.